Hello mga lods, meron tayong ni-repair dito na Hossone SBC 5 kVA or 5,000 watts automatic voltage regulator. So, Audio City yung ating customer, Audio Light and Sounds Rental, no? So, Hossone. So, ang problem nito ay ayaw nang umikot itong ating voltage arm or kanyang pinaka ano, no? Pinaka-automatic na motor. So, ayan. Hello mga lods, good evening. Ito, welcome back sa ating puting channel. Another content na naman dito sa ating Ortic TV. So yan, welcome back sa mga gihubak. So yan, magandang gabi sa Buanga City. So yun po yung location natin, Barangay Tumaga. Ayan, Prias Drive, no? So ayan, pwede lang i-Google search, Google Map, no? So ito, meron tayong tanggap dito. Hossone ang brand, EBR, no? So SBC 5,000 kVA or 5,000 watts. Servo motor controlled easy automatic voltage regulator. So problem nito ay kay Sir Audio City Lights and Sounds Rental. So ayan. So ang problem nito, may sinulat siya dito eh. So ayan yung issue niya. Not regulating power output. So it means kung tataas yung input, tataas din yung output. So it means hindi siya nag-automatic adjust or hindi gumagana yung kanyang pinaka-servo motor. So ayan. So yung mga nagtatanong dyan, ulitin ko. Yung location po natin is Zamboanga City. At kung may paparepair po kayo, kung medyo malayo po kayo sa akin, Dipolog or Norte or Del Sur, kung ano yan, Sibugay. So or kahit saan man lupalop ng Pilipinas, kung gusto nyo ipaaya sa atin, kung gusto nyo ipadala, pwede nyo lang ipadala. Nandyan po sa description yung ating Facebook account. Pwede lang po kayo mag-PM. Malay po kayo mag-PM sa akin sa Facebook. So sumasagot naman po tayo at nagre-reply. So ayan. At willing lang kayong ipadala, ay legit naman po tayong technician. Hindi naman po tayo nangungupal. Hindi po tayo nangungupal lang na technician. So ayan. Basta't kung kaya lang natin, ay gagawin natin. Pero pag hindi naman kaya, marami namang paraan. Pwede naman improvise or ika-convert, no? So, ayan. Marami pong paraan na pwedeng gawin once na ikaw technician. So, ito. Bago natin pala simulan mga lods, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa ating buting channel, pa-subscribe na po at pakita na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So, ito, open ko muna. Tignan natin kung ano nangyari sa loob nito. So, yung mga lods, open na natin at dami ng repair natin mga lods. Grabe. Tambak palagi until next year na naman to natin. Walang humpay na pag-aayos. Ang daming EBR ngayon. Ang EBR ngayon pumapasok sa atin. So umalis ako kanina, namili ako ng yung metal na trimmer, no. Ayun. So may wire pala ito. Sana yung wire na testing natin. Bakit kaya nasabi niyang ayaw gumalaw? So ayun, sunog. Sunog yung pinaka So ayun, tanggalin natin. Makita ko sa inyo, ha. Sunog yung kanyang pinaka resistor. Matic to, pati regulator nito sunog din. So ayun, so yung driver ng ating motor ay bumigay. Isa lang naman. Parang pina-repair na ata ito. Malaki na itong isa, eh. So ayan, pina-repair na nga ito mga lods. Ang pina-repair niya na ito. Yun, nalobat ng ilaw natin. So ito, continue lang tayo, no? At tatanggalin natin yan. So ano bang gagawin natin?
yung wire pala. Kunin ko muna. So ito, tanggalin na natin yung board. So mamaya mag-shoutout tayo sa ilang nag-comment sa ating video. So wala naman tayong ipagpa-shoutout kasi wala naman nagko-comment masyado. So konti lang yung mga views ng ating video mga lods. So, okay lang yun. At least pagdating ng ilang araw, ilang buwan, ilang years ay may mapapanood pa rin naman kung makapag encounter kayo ng mga ganitong problema ng EBR, no? Kaya goods lang yun. No problem. No hard feelings. So yun, pati ito pala nalusaw to. Zoom natin. Iso-zoom natin. Ayun. Palitan natin ito ngayon ng ano. Ayan o, pinaggalaw na pala to. Kaya pala sabi ni client sa atin, sino kayang technician gumalaw nito? Ayan o, tignan nyo. Ito, paano hininang. Kaya hindi mai-perfect eh. Dapat pag ganito kasi problema mga lods, palitan mo na lahat. Parang di naman nagpalit ng ano eh. Transistor yung tao na yun. Yung unang gumalaw nito. Uy, nagkabaliktad pa ata. Tanggalin muna natin lahat to. Di sure if technician ba talaga gumalaw nito? Ang transistor niya pala hindi TIP yung nilagay, hindi TIP 41 at saka 42. Ito T42. Tingnan nyo, T42. Yan. Pero itong nandito sa board niya is ayan, D882. Bali dalawa. Palitan natin, niya pinalitan to eh, nasunog to eh. Kaya hindi mag-drive yung motor. May nag-text ba or hindi nakita. So dalawang 10 ohm sunog sa negative load at saka sa positive load ng ating motor. Putol na yung ano. Sunog eh. Saan yung isa kong cellphone, Bi? Kunin mo daw doon, Bi. Andun kay mami ata, Bi. Oops, 100 ohms. Wala dito. May nag-chat siguro. 10 ohms. Ito. Dalawang 10 ohms.
Tapos IC or transistor. May tumawag talaga. Sagutin ko lang mga lods saglit. So ayan, tagal namin nag-uusap mga lods. Magpa-install lang pala si sir ng solar. Siya gusto niya, siya mamili ng materials. Ayan. Sabi ko may additional payment yung kapag ka nagpalis ka ng materials na hindi ako yung bibili, no? Siyempre, kapagod kayo mag gawa ng list of materials, ang dami. Yung mga dyan, hihingi ng materials, hindi po ganun kadali magano. So, kailangan ko po yung specs ng inverter nyo, ano yung plano nyo. Po yan, basta-basta sabi, hingi ng materials, hindi po yan ganun. Kasi pag magkamali tayo dyan, masunog yung bahay, hirap na. So, ayan na. Yung mga plano dyan, magpalis ng materials. Hindi po ganun. Na basta, libre na lang yung pagbigay natin. Kasi nakasalala yung natin dyan. T41C. Dalawa isa lang. Kasi okay na goods naman yung niya. 41C. So, 42 ang kulang. 9.6. So, 2073. Ito 42. Ayan, 42. Palitan na natin. Ito mga transistor natin sa amplifier, EDR, sa mga inverter. Hindi ako focus sa inverter mga loads kasi masyado ng hindi ko na kaya. Tsaka yung sa inverter kasi medyo kasi yan, mahaba-habang oras, tapos hindi ko kaya yun kasi nagtambak tayo eh. Hindi ko na kaya yun pa yun. Gagahamin ko yan. So, eto. Ang T42 eto ay dito ito. Tapos lagay muna natin yung mga resistor. 1 watts yung nilagay ko. Tapos pagkatapos natin dito, huwag muna natin i-testing. Paanda rin huwag muna natin i-plug. So ang gagawin natin, testing muna natin yung motor. Kung buo pa ba. Yun yung pinaka-importante. Yung pinaka-servo niya, testing muna kung gagana pa ng maayos. Itong isang paa ng tuklap na eh. 10 ohms, tuklap na. Tapos itong 10 ohms, bibend na lang natin.
Sabi tuklap yung mga ano mga lads, nakaipin. Hindi ginamitan ng ano eh. Yung wala kung technician ba talaga gumalaw nito, si customer lang. Kananood lang sa YouTube natin. Kasi sa YouTube nila tayo nakita eh. Checkan natin itong ano, yung kanyang transistor. Kung buo pa ba ito? Kasi binalik eh. Patay na. Buo pa. Pero hindi na yan. Kunwari lang yan buo. Alam, kabisado ko na ano yan. May leak na yan. Yung ano kayong panghinang ginamit la dito, hilaw eh. Parang tinanggal nila ito. Tapos Rubicon pa ata ginamit na panghinang lead. Yun. So, yun, tapos na. Testing natin yung pinaka-servo niya kung magpa-function sa yan. Tapos na natin taniman. So itong dalawang to, 10 ohms yan na. Marami pa rin kasing nalilito dyan eh. 10 ohms ito. Dalawa. So ito, clap oh. Ugaliin talagang i-check yung ano. Tapos, saan yung wire ng motor? Check muna natin yung motor niya. Ito na yung ano ng motor niya. Ayun. Sobrang sa paghila. Natanggal. So, lagyan natin ng palatandaan ito. Ito yung positive. Uy, sorry din. Nakita niyo ba mga guys? Nakita na pala, sorry. Ayan. Check natin kung gumagana pa yung motor niya, no? Kabila. So, supply 2 volts. Where are you? 2 volts.
So check natin kung may buo pa supply, ano, buo pang supply, buo pa ang motor nito. So ito yung ano. So adapter lang gamitin nyo. Patay. Meron. Kala ko patay na. Uy, nag-i-spark yung ano natin ah. Parang ayaw, walang ganang umikot. Ayun, nag-i-spark. Delikado. Delikado ang motor, kaya nasusunog yung ano, pinaka driver board. Mahal pa naman ang motor nito, malaki. I-spark. So pagka ganyan, o good siya, umiikot. Pero kapag kakabilang, pag i-reverse natin yung supply para mag-reverse din siya. Ayun na, di makaikot. So it means motor to. 100% motor problem. So natin. Motor problem ito. Ganito. Yan, pakita ko sa inyo mga lods. Ayun o, wala na nga yun sa loob niya. Ayun. Pwede makaikot. Wasak ang kahintang. Sira na yung ano niya. Pinaka carbon brush. O pinaka brush niya. Ano? Tumawag na naman ulit. So sira na siya. So motor. So may binibenta naman to. Palitan na lang natin ang motor. Bilangin lang kung ilang teeth. Bilangin lang kung ilang teeth yung pinaka gear niya. Tapos yun ang bilhin natin. So continue na lang tayo. Sagutin ko lang to. And then bilhin lang muna tayo ng motor. Order lang muna tayo kasi wala namang benta dito sa area ko. So ayun mga lods. Ito na yung motor. Dumating na. At bagong bago. Fresh from the Shopee. And Zen, yung brand niya ay Zeno. Zing pala, Zing 12 volts. Ayan. At ito, malaki, maliit yung ito sa ano, pero pwede lang yan, palit na lang natin. So ito, symbol muna natin. So ayan, nailipat na natin. So balik na natin tong mga gear niya. So tandaan nyo talaga ang gear mga lods pag magtanggal kayo. So ayun o, saktong-sakto. Ayun. Tapos ito. Sa kabila. Then ito. Next. Last. Ito malaki. Ayan. Yung takpan.
Yun. Screw. Ay, lipit sa magnet. Ayan, balik na natin. Testing natin kung gagana. Ha? Ito, testing natin. Yan o. Kabila, reverse. Ayun, okay. Langin na natin. Langin na natin yung wire nito. Positive, negative. Positive. Balik na natin. So, hinigpitan din natin to kasi lumuwang din to sa loob. Ayan. Problem ngayon, aray ko. At tayo. Yung space. At yun natin aray ko. Lagay tayo ngayon ng spacer. Kaso lalagpas na ata yung ano natin. Hindi pa. Spacer natin to. Kaso maiksi na tong screw eh. Kaya hindi naaabot. Kaya naman siguro ganyan lang. Balance na lang natin. So ito. Testing natin. Kung okay na yung ginawa nating pagpalit ng motor. The moment of truth. Ayun o. Okay na. Ito pala, hindi pala natin na naikot sa kanyang pinaka motor. Wait lang. So, nagawan pa rin ng paraan. Kahit pa paano. Pag ganyan. Iikot natin to eh. Pag ganyan.
ano, naluluwang siya. Luwagan pa natin kaunti para makaikot ng maayos. Okay na to. Problem natin, baka maano to sa katagalan, maipit. Hanap tayo paraan. Hanap tayo ibang paraan. Ganyan lang. Sasayad siya. Oh. Kaya natin. Naiipit eh. Okay na siguro to. Okay na siguro to. Testing natin at check natin ang output voltage. Ayan o.
short natin. Yun, may output na. Tester na lang natin. Ilang volts. Saan yung tester natin? Tester. Output, voltage, easy. So 23. Gawin natin 230 ito. Ikot tayo sa kabila. Gawin natin 230. Ano lang yung tester natin. So 23. Kita ba mga lads? Ayan. Adjust natin yung trimmer niya. Uy, wala dito. Ang tusok. Flat screw na maliit. Let's screw. Pwede na ba ito? Pwede na. Adjust natin sa 230. Ay, sorry. Ano pala dito? Naka-solar ako ngayon. I-ano ko muna, i-grid ko muna yung supply dito sa aking outlet. So ito, grid na. So, pakita ko nyo muna sa inyo mga lods na tumaas yung ating grid. Yung ating naglipat na tayo sa grid. Ayan, grabe yung kuryente namin dito. 241. So adjust natin. Dapat 230 yung output nito kasi pang mabigatang to ni sir sa sound system niya 223. So tingnan natin kung plus minus ba yung nito. 1 2 3. So walang nabago. Ayun na. Yun, tumaas na. So counterclockwise. Yun. Kamay mag-comment na naman yun na di ko pinakita yung pag-adjust. Natulog kong yan. Ayan. Kaya na yan. 230 na. Yan o. Ito lang yung adjust nyo. Na-blue na ito yung mera. Yan o. Yan. Sa basher ko dyan. Basta makakomment lang ng masama Doon siya nanonood sa yung alam nyo yung EBR na nag-adjust ako mga lods na hindi ko naman sinabi paano mag-adjust. Ang nilagay ko lang doon paano ayusin EBR na high voltage or low voltage. Hindi ko naman sinabi paano mag-adjust. So meron naman doon mga upload ko ibang video paano mag-adjust. Yun talaga pinapakita ko talaga yun kung paano mag-adjust. Ito yun, papakita ko na lang din. Kasi almost paulit-ulit na lang yung content ko mag-a-adjust, tataas, bababa yung voltahe. So ayan, basta ayun, ito lang yung galawin nyo na trimmer sa mga ganitong model or brand ni Hosoni or same board. Halos same lang naman sila ng mga board ayan.
230 na 220 yung nakalagay dito, pero nasa gitna siya eh ng red. So ayan. Nasa gitna siya. So 230. Ayan, okay na 'yan. Bakit naman? Nakatulong yung video natin dyan sa inyo, no? So, isang like naman dyan. At kung hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na para sa mga ganitong content ay makakakuha kayo ng mga idea, no? Kung paano ayusin yung mga EBR, no? So, may nakita din tayong ibang vlogger na minamanual na lang itong ano. Kasi nga, di ko alam kung marunong ba mag-repair ng EBR. Or, wala tayo, hindi siguro napapanood yung mga video natin. So okay na ito mga lods. At yan, wala sila kasi discard din nila yun eh. Basta sa atin ibabalik natin yung stock ng inyong EBR. Kasi nga ay kung i-manual mo na lang to, hindi na yun siya matawag na EBR. MBR na yan, manual voltage regulator. So, 'di ba? Kasi pag automatic voltage regulator, EBR, so dapat gagana yung motor kasi nga siya na yung kusang mag-a-adjust. So, di yung ikaw pa yung ginawang step up eh. Step up, step down. So, delikado 'yun eh. Pag ganun mga lods, delikado talaga 'yun. Kasi di mo naman kontrolado yung grid sa area nyo. So, ayan, basta ganyan lang. Ayan, na-repair na natin. Yan yung yung ginawa natin, nahanap natin ng mahabang screw kasi yung sa kanya original is maiksi. Ayan, ito maiksi. So, pwede pa rin, di ba? Diskarte lang. At ayan, thanks for watching mga lads. At ayan, magandang buhay, akin lang. Bye-bye.